tutol ang parents niya sa ibang lahi dahil very traditional ang mga magulang niya. Kaya hindi ako sigurado kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa dahil alam ko na secured ako kay Brown. At ang letter sender natin today ay tawagin na lang daw nating Blue para alam niyang kwento niya na ito. Si Blue ay lumaki sa Italy at doon na rin siya nakapagtapos ng pag-aaral at nakakuha ng kanyang masters. At dito sa Pilipinas ay meron siyang naging dalawang ex-boyfriend na parehas nagtapos ng dahil sa cheating issue. At nitong taong 2022 bumalik na siya sa city kung saan siya lumaki sa isang city dito sa Italy. Pero noong mga panahon na yon ay boyfriend niya na ang isang lalaki na itatago na lang daw natin sa pangalang Brown. Nakahanap si Blue ng trabaho sa isang kilalang resto dito sa kanilang lugar bilang manager ng isang brand. Kaya dito niya na nakilala ang isang lalaki na itatago na lang natin sa pangalang Black na naging malapit niyang kaibigan. May mga pagkakataon na gumagala sila kasama ang kanilang mga katrabaho at madalas na silang manood ng sine. At sa paglipas ng mga panahon may mga katrabaho sila na nagsasabi na parang may something sa kanilang dalawa ni Black. Kahit ang totoo ay wala naman talaga dahil boyfriend niya na noon si Blue at isang taon at kalahati na rin ang kanilang relasyon. Hanggang sa parang nagsisimula na magbigay sa kanya ng sign si Black pero nagtataka naman si Blue dahil alam niyang meron siyang ibang kausap na babae. At nang taon din na yon ay meron silang isang co-manager na nagbukas ng kanilang mga mata na may something talaga sa kanila pero ayaw lang nilang aminin. Dahil merong isang kissing scene na nangyari dahil hinamon siya ni Black na hindi daw siya kayang halikan ni Blue. At pagkatapos ng kissing scene na yon doon na nagsimula na palagi na silang nagtatawagan pero nag-open sa kanya si Black na hindi pwedeng maging sila dahil tutol ang mga magulang niya sa ibang lahi. Dahil sobrang tradisyonal na mga magulang ni Black para sa kanila ang mga matatangos ang ilong ay para lang sa mga matatangos ang ilong pero pango naman si Blue. Pero sa paglipas ng mga araw ay tuluyan na nahulog ang loob ni Black kay Blue dahil sobra niyang maalaga. At noong mga panahon na yon habang nagkakamabutihan silang dalawa ni Black, nagkakalabuan naman sila ni Brown. Napapadalas ang kanilang pag-aaway dahil kung kay Black ay sobrang haba ng pasensya ni Blue, kay Brown naman ay sobrang iksi. Yung tipong hindi pa nagsasalita si Brown parang nauurat na agad si Blue kaya nagdadalawang isip siya kung paano siya makikipaghiwalay dahil alam niyang unti-unti na siyang nahuhulog kay Black. Ang relasyon kasi nilang dalawa ni Brown ay almost perfect na, okay sila sa pamilya ng bawat isa. Sobrang naging mabait din ni Brown at sobrang consistent niya kahit magdadalawang taon na ang kanilang relasyon. Ang assurance na hinihingi ni Blue sa isang lalaki ay kusang ibinibigay sa kanya ni Brown pero hindi niya talaga kaya ang LDR. At nitong taong 2023 ng March nang hingi na talaga ng sign si Blue dahil gulong-gulo na siya dahil hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya sa dalawa. Nakakasigurado kasi si Blue na secured siya kay Brown dahil alam niya na kahit anong mangyari ay hindi siya iiwanan at hindi siya bibitawan ni Brown. Samantalang si Black naman ay paulit-ulit niyang sinasabi na wala silang future na dalawa pero hindi daw niya kayang mawala sa buhay niya si Blue. Kaya noong katapusan ng April ay nagdesisyon na si Blue na bitawan na lang silang dalawa dahil hindi naman niya magawang pumili. Nakipag-break na siya kay Brown at nag-resign na rin siya sa trabaho para lang makalayo na kay Black. Pero pagkatapos niya magpasa ng resignation letter, sinabi sa kanya ng kaniyang manager na meron pa siyang 15 days notice. Kaya kahit nakapagpasa na siya ng resignation letter ay kailangan niya pa rin magtrabaho sa loob ng 15 araw dahil yun daw ang protocol. Nalaman ni Black na aalis na si Blue ng kanyang trabaho at alam ni Black kung saan ang lilipatan ni Blue. Kaya ang ginawa ni Black ay kinausap niya ang lilipatan ni Blue at sinabi na sasama siya. Kaya tinanong naman siya ni Blue kung saan siya pupunta at sumagot naman si Black na sasama talaga siya kay Blue dahil hindi niya kaya itong mawala sa buhay niya. Kaya sumagot naman si Blue at sinabi niya na akala ko ba wala tayong future sa isa't isa, bakit sasama ka pa, di parang wala din naman. Hanggang sa nakapasok na silang dalawa sa isang trabaho habang natutulog sa hotel si Blue, natutulog naman sa isang apartment si Black malapit lang sa kanyang hotel. Pareho silang nasa kanya-kanyang kwarto at kama habang nagtatawagan at nag-aasaran na kesyo sobrang laki daw ng kama ni Black, bakit hindi daw pumunta doon si Blue. Kaya pumunta na lang doon si Blue pero walang nangyari sa kanila nung gabi na yon, pero noong sumunod na gabi ay may nangyari na. Pero pagkatapos ng gabi na yon ay dumistansya na ng konti si Blue dahil hindi siya ang tipo ng babae na chochorba ng hindi niya naman jowa. Kaya sinabi niya na lang kay Black na ayaw niya nang maulit yon dahil hindi rin naman pwedeng maging sila at ayaw niya na chorba lang ang habol nila sa isa't isa. Kaya nagulat na lang si Blue nang bigla nilang umiyak sa kanya si Black at sinabing hindi niya na talaga kayang mawala si Blue sa kanyang buhay. At pagkatapos ng pangatlong beses na may mangyari sa kanilang dalawa, sinabi sa kanya ni Black na boyfriend na siya ni Blue. Tumira sila sa iisang bubong pero pagkalipas lang ng 4 na buwan ay parang naho-homesick na si Black at gusto niya na daw bumalik sa city. Pagbalik nila ng city ay napag-usapan nilang dalawa na itatago na lang ang kanilang relasyon dahil hindi pwede yung malaman ng mga magulang ni Black. Ayaw kasi pumayag ng mga magulang ni Black na meron siyang maging girlfriend na ibang lahi. Ang tanging nakakaalam lang ay ang pamilya lang ni Blue pati na rin ang common friends nilang dalawa. Wala naman naging issue pagdating sa pamilya ni Blue dahil disenteng lalaki naman si Black. At ang parte na naging problema ay magtatatlong buwan na silang nakabalik sa city at dito na napapansin ni Blue na parang unti-unti nang nagbabago si Black. Dahil noon ay sobrang naging matago ni Black, ultimong sa mga best friend niya ay todo tago siya dahil sinasabi niya na wala sila
kanilang future dahil sa kanyang mga magulang. Pero nitong mga nakaraan ay madalas hawakan ni Black ang kanyang mga kamay habang naglalakad silang dalawa, kaya minsan si Blue pa ang kailangan na magtago. At ang pinakamalala pa sa naging pagbabago ni Black ay sumasali na siya sa pagpaplano ng kanilang future. Madalas na nilang napag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak at sa kanilang nalalapit na kasal. Umaabot na rin sila sa punto na nagpaplano silang magkaroon ng 2 anak na meron ng mga pangalan. Kaya nitong mga nakaraan lang ay sobra nang nako-confuse si Blue kung ano na ba ang dapat niyang isipin. Aasa na daw ba siya na baka meron na o baka sakaling pwede nang maging legal sila? At merong isang maiksing pahabol na sulat dito si Blue at babasahin ko na lang. Iba din po kasi ang religion niya pero sobrang willing po ako na gawin ng lahat para lang magkaroon ng future kay Black. At pasensya na po talaga kayo kung medyo magulo ang sulat ko dahil nahihirapan po talaga akong itagalog ang lahat ng yan. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At para sa akin kasi, yung naging pagbabago ni Black ay sobrang naging positibo. Kasi kung noon na sobrang takot niya na may makaalam ng relasyon yung dalawa, parang ngayon parang ready na siyang ipaglabang ka. Kasi siguro noon hindi pa ganun katindi yung pagmamahal niya sa'yo kaya palaging iniisip niya na wala kayong patutunguhan. Siguro talagang na-develop na yung pag-ibig niya sa'yo kaya parang ngayon ay ready na siyang ipaglabang ka kaya hindi na siya natatakot na malaman ng mga magulang niya. May mga relasyon kasi talaga na hindi agad natatanggap ng mga magulang lalo na kung tutol sa pananaw nila. Pero darating at darating pa rin yung araw na matatanggap nila lalo na kapag nakita nila na mahal ka talaga ng anak niya.